again po sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito po ay kahilingan ng lahat ng mga gustong makarinig bilang isang psychic tarot reader. Ibabahagi ko po sa inyo kung ano po ang nakikita ng ating tarot. Again po, for entertainment use lang po ito. Wala akong kinikilingan or kinakampihan. Kung ano lang po ang makita ko sa tarot, yun po ang babasahin ko. Ito po ang tarot. Ito po ay aking babalasahin. Balasa. Ayan, nakikita nyo po binabalasa ko. At ito po ay i-divide ko sa tatlo. 1, 2, 3. Sa tatlo pong, ayan, may suklay pa. Ayan. Sa tatlong baraha, ngayon po ay aking kakatukin itong isang baraha na nasa kaliwa ko at itong kabila naman ay nasa kanan at gitna. So, since ako po ngayon ang babasa, sana po again and again, for entertainment use lang po sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ating politika at sa ating panahon. At kung ano talaga ang nakikita ng tarot, ito po ay babasahin ko lang. Dito po sa parting ito, aking kaliwa, ay ikakatok ko or hihilingin ko sa tarot ko ang pangalan ng ating dating presidente na si Duterte. Hindi ko na po sabihin yung buong pangalan kasi kilala naman na. Dating Presidenteng Duterte, pakita mo sa akin tarot kung ano ang mangyayari sa kanya. Ito po. So, unang babasahin ko po ay ang nasa kaliwa ko. Kung saan sinasabi ko, ipakita mo sa akin tarot kung ano nakikita mo kay dating President Digong Duterte. Kita nyo naman po ha, babasahin ko at i-interpret ko po. Nakikita nyo po ito. Ito ay isang pag-asa na hinahawakan niya dahil may star siyang hawak. Ang ibig sabihin po nito, maaaring sa isip ng dating presidente ay ang hinahawakan niya ay ang liwanag. Ano yung liwanag na yun? Yun yung kanyang paniniwala. Yun yung nais niyang iparating na liwanag. Gusto niya ng kaliwanagan sa lahat ng nangyayari. Yan po siya. Gusto niya ipaliwanag, iparating, kaya binibigay niya sa universe. Binibigay niya sa universe ang paliwanag, binibigay niya sa universe ang lahat ng sitwasyon. Siya ay nasa hangman. Bakit hangman? Delikado? Kasi maaaring mabuhay or maaaring mamatay siya. Ito po ha. Ito po ay sa side po ni ang ating dating presidente. Ito po ay ini-interpret ko. Maaari siyang mabuhay, maaari rin siyang hang siya, mamatay. Yan po. Tatlong malalaking problema ang ibinabato sa kanya bukod doon sa alalahanin na alam naman natin na mapalibot sa sinasabi nating politika. Ang una, yung tunay niyang karamdaman, mayroon siyang physically health na danger, yung diabetic niya or yung dugo niya, plus yung sistema ng kanyang tiyan. Kaya nakaganon. Pati na yung stress. Yan po. So, dito, maaaring mag-suffer ang health niya sa ngayon hanggang sa mga susunod na sitwasyon dahil sa sobrang stress. But not only that, maano dito kasi is yung kalusugan niya sa pag-iisip na marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong iparating sa mga tao, pero hindi nga niya may iparating kasi nga ayaw niya, sinasarili niya yung mga bagay-bagay na problema ng kanyang kalusugan para sa ikabubuti nitong nakahigang ito, itong espadang ito. Ibig sabihin itong espadang ito is gusto niyang ilaban kung ano yung tama. Ito ay isang babae, anak niya to. Alam naman natin na may anak siya na lumalaban. Actually, kung pakikinggan lang po dito, ang kutsilyo o ang espada na ito ay paglaban sa hustisya. Nilalaban nila ang hustisya at kung makikita nyo po ang hustisya ay pantay. So, dito makikita nyo po na talagang ang politically dimension nila is hindi lang siguro po makita ng karamihan o yung iba nakakakita na ng katotohanan pero ang gusto nila ay patas na laban. Ito po, ayan, nakita nyo. Again po, binabasa ko lang po ang interpretasyon. Isang babae, kadugo ito. Pangalawa, yung hawak niyang espada is paglaban at ang timbangan ng hustisya. Gusto lang po nila ay hustisya at katotohanan.
Yun ngayon ang nagpapalakas ng loob kay Tatay Digong. Kay dating President Digong. Ngayon, ang nandito po is, kailangan lang po niyang malampasan ni President Digong itong health na to. Kasi, maaakusahan siya, maring madala siya sa isang lugar, ayan nga po, itatravel. Pero, at the end of the day, may isang himalang mangyayari kasi. Gagawa siya ng isang malaking history sa Pilipinas. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari ngayon, sad to say po sa mga, wala akong kinakampihan, binabasa ko lang po ang tarot. Sad to say, sa bawat bato na ibabato at ipupukol sa ating dating Presidente Duterte, ay pag-angat naman at pagbango at pag-usbong ng kanyang political career. Mawala man siya sa mundo, hindi ko po sinasabing mawawala kasi sa edad po talaga niya at sa stress na dumarating sa kanya, anything can happen. Mawala man po siya sa mundo, may magkikipaglaban para sa kanya. At ang masakit po, maaaring ang kanyang, kung ano man ang mangyayari kay President Duterte, vice versa, magkokos ito ng isang history na maaaring pumangit ang tingin sa politika ng Pilipinas. Kaya sana mapag-isipan ang lahat. Magkakaroon siya ng suffering sa health. Una, sa sugar. Pangalawa, stroke and heart failure. Pero sabi ko nga sa inyo, maaaring may kakampi sa langit ang ating presidente o sa universe kasi may surviving factor na darating at hindi ko makita kung ano yun kasi surviving factor pa lang. Nakakalungkot man pong isipin pero marami ang nagdidiwang ang akala nila ay mapapabagsak nila po ang ating dating presidente. Ito po ang tarot mababaliktad po ang sitwasyon. Kaya sana po ako po ay nananawagan sa lahat. Wala po akong kinakampihan. Pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Dahil baka po dumating ang time, lahat ng ginagawa nila sa ating dating presidente ay bumiram na bumalik sa mga tao na nagsasaya ngayon. Hindi ko po alam ito Ito'y pagsasaya na biglang babaliktad. So, nakikita nyo naman po ang pagbabasa ko Wala akong kinakampihan. Nagbabasa lang ako according to my tarot. Isang tao na napaka-impluwensya ang talagang hindi aalis sa tabi ng presidente, dating presidente Duterte. Isang kaibigan ito na talagang at hindi lang isang kaibigan, may 4 na malalaking taong kaibigan na bumibilib sa kanya na maaaring sumuporta hanggang dulo. Sabi nga nila, may mga bagay na nagagawa ang mga sitwasyon. The fool, ibig sabihin nito, ang ating gobyerno ay may dapat pag-aralan sa ginagawa nila. Hindi ko alam kung sino itong mga taong to, kung sino itong mga nakaupo po ito. They are making fool of everything. But at the end of the day, the universe will tell that everything happened will cause another big problem po. Yun lang po ang nakikita ko. Kaya baliktad siya. May liwanag po na makakamtan ang lahat kung isasaayos lang na walang makikialam na mga batas sa ibang lugar. Ito po yun. Liwanag, ito yung mga batas yan, kaya ganyan yan, hermit. Mga naghahanap ng lunas. Kasi po, magiging cause ito ng pagkagulo ng isipan ng buong mamamayang Pilipino. So kung ano man ito ay hindi ko po alam. Tagabasa ako. Kung mamamatay daw po ba si President Digong, ang sabi dito, may pagdadaanan siyang health na napakatindi. Pero yung kamatayan, nakita niyo po ito, death. Ayan. Maaari po, kung hindi niya malalampasan ang emotional stress, may kamatayan pong darating sa ating
dating Presidente Duterte. Pero yun po ang pinakamasakit. Sabi ko nga po sa inyo, again po ha, kailangan niyang malampasan ang kanyang stress at diabetic at ang heart. Kasi nga po, maaaring may dumating sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maaaring pag hindi matanggap ng katawan, hindi na kinakayanin, bumigay ang kanyang katawan, magkakause into death. Ayun po ang tanong sa akin kung mamamatay. So, pina-explain ng cards. Ngayon po, nakita niyo po ang baliktad na talking of swords. Hindi po natin masasabi dahil for every death na mangyayari, for every ng mga Duterte, they will make a big history to our country. Na maaaring sa halip na pagbagsak ng Duterte ay pag-angat ng mga Duterte. So, pag-isipang mabuti. Okay, tapos na po tayo sa ating presidente. Siya po ay malilitis, totoo, malilitis po siya, lumabas dito. Pero, may apat na malalaking konstitusyon or batas or mambabatas or mga kilala o mahawak o presidente ang talaga namang magbibigay ng tulong dahil alam nila na karapat dapat daw pong tulungan. Yung po lumabas sa tarot. Dito na tayo sa ating natitirang sa government na to, sa government. Yung kay Ma'am Sara, kay Vice Sara, mamaya na lang po. Tatlo po yan, pero ito, idinikit ko po ito dito dahil ito ang gobyerno natin. Ito po ay kay dating president. Kaya po, ito na po yung gobyerno natin. Gobyerno natin sa pamumuno ng ating president, Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot ko ano nakikita mo. My gosh. Sana may isang nasa ating government. Sabi ko nga po sa inyo kaibigan ako, wala akong kinakampihan. Sana may nakakarinig sa ating gobyerno. Stop everything. Or it's either way. May malaking problemang darating sa bansa. At kailanman, hindi na makukuha ng ating hindi na makukuha ng ating gobyerno ang puso ng tao. So, magli-lead ito into something danger para sa mga mamamayang Pilipino. So, sana may nakakarinig na nakaupo na pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kasi ang puso na sugatan, ito po ay bumabaliktad. Ibig sabihin, kahit galit kay Duterte, magiging maka-Duterte. Sinasabi ko lang po yung totoo kahit ayaw kay Duterte, magiging gusto na si Duterte. Kasi they see something na parang puso na po ang nagdidikta. Ayan po. Kaya ang ibig sabihin po nito, pag-aralang mabuti ang bawat move. Kinakailangang maisip nila kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ayan po. Again, ako po ay nagtatarot lang. Kasi nakalagay dito ang isang hari na bumabaliktad. Ang ibig sabihin, lahat po ng nangyayari ngayon dito sa isang tinarot na kay President Duterte ay itatanggi po ng hari. So, it means na kung si President po Marcos ibiblame ng mga tao, babaliktad naman siya. Sasabihin niya wala siyang alam, wala siyang kaalam-alam. Yun po ay, ayan po, masakit man po ito, pero ito po lumalabas sa tarot. Kasi isisisi ng mga taong bayan yan, lahat sa ating gobyerno. Sino po ba ang namumuno sa ating gobyerno? Diba ang president? So, itatanggi naman niya, kaya siya nakabaliktad at hindi niya aaminin. So, wala tayong alam kung ano yung totoo doon, kung oo o hindi. Pero, ang nakalagay nga po dito, ang galit ng tao mapupunta sa ating presidente, itatanggi naman niya. So, dapat pag-isipang mabuti ang bawat galaw po. Hanggat maaari nga, stop muna, ceasefire. Nako po, baliktad ang mangyayari. So, magkakaroon po ng economic crisis. I don't know kung bakit ito lumabas. Magkakaroon siya ng ekonomiya. Mag-o-over na crisis. Mag-o-overflow. Ang lahat ng problema, hindi ko alam. Pati ang tubig. Mag-o-overflow sa kamay. Ibig sabihin, hindi po ito. Kabaliktaran ito eh. Hindi ito ang kaginawahan. Ito ang downfall ko. So, kinakailangan pong mag-ingat lahat ng nandito sa pasya dito sa kay dating President Duterte kasi mababaliktad po ang sitwasyon. The universe will talk to itself. Ibig sabihin, kakausapin ng universe ang sarili niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ba ay dapat kong ibalik sa mga tao na naghusga dito
Dito po. Dito. Ayan. Kaya siya nakatayo eh. O ito ay maglilikha ng isang maging magulong Pilipinas. Yan po ha. Binabasa ko po. Again, wala po akong kinakampihan. Ako po ay pantay. Hindi naman po. Ako po ay psychic reader lamang. Ayan. Nakita nyo po ito? Ito po ay ang pamamahay. Ibig sabihin, isang plano, isang pamamahay na maaaring nagre-represent yung pamamahay sa isang gobyerno. So, maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno ang mga nangyayari ngayon sa ating president, vice president. Ay, nalilito na ako kasi natetense na. Sa ating dating president. Okay? Maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno na malaking malaki. Pati ang construction ng gobyerno, pati ang ekonomiya, maapektuhan po. Even our financial matter in the Philippines, pati ang kasiyahan po ng mga tao maguguluhan. At worst to worst scenario, gumagawa sila ng isang magandang panlagay sa history ng Pilipinas. Hindi nila. So, ibig sabihin, kung ano man ang gagawain nila dito sa taong ito, magre-reflect ito na isang history ang magagawa ng isang Duterte. Mare-record ito at makukuha niya ang masa. Ayun po ha. So, sana mapag-isipang mabuti. Wala akong kinakampihan kung ano lang ang nakita ng tarot. O, dito na tayo kay Vice President. Nagtira po ako dito. Mamaya ko babahasahin pang kalahatan yan. Kay Vice President Sara Duterte. So, alam nyo, talagang siya, the universe are telling me, or is telling me, like this one po, the universe telling me if I will interpret and read the tarot for Vice President Sara Duterte. Pakatatag lang siya. Pakatatag siya. Huwag siyang susuko. Let it be. Darating ang panahon, may babangon niya buong ang kanya, pati na apelido niya, at mamahalin siya ng buong universe. Universe na ho, hindi lang Pilipinas. May something sa kanya. May something sa pagkatao niya. Lahat ng nangyayaring ito ay trial sa kanya. Pero may magandang future pong mangyayari. Again and again, maaaring siya pa rin ang pumalit sa yabag ng kanyang ama. Huwag lang siyang mamamatay, ha? Maaaring tumatalikod lang ngayon ang mga sitwasyon at pakiramdam ng ating Vice President ay pakiramdam niya ay nakatalikod lang ngayon. Pero hindi. Hindi yan totoo. May isang biglang maglalabas. May isang malaking tao ang lalabas at sila ay tutulungan. Kahit po naman saan ko hanapin, yung hawak niya ang mundo Ano ga ito? Vice President Sara Duterte, tibay lang unang loob. Kahit saan ko kayo itarot, hindi ko kayo kinakampihan. Unang-una, hindi mo tayo magkakilala. Pangalawa, tarot reader lang ho ako. Mahirap naman pong ibahin ko pa ang nababasa ko. Hawakan nyo lang daw po sarili nyo. Hawakan nyo lang ang sitwasyon. Buong mundo kakampi sa inyo pagdating ng panahon. At gagawa kayo ng history. History ang magagawa ninyo sa Pilipinas. Nangingilabot po ako dahil ang mundo ay hinahawakan ninyo. So, magpakabuti lang po at kung ano man ang pinagdadaanan ay paglampasan. Kasi kayo na po iyon, kayo na po ang doer noon. Kailangang malampasan ang pagsubok. Aha. 3 tao. Dati 2 tao. 3 tao talaga ang nagkiklaim ng inyong pagbagsak po. I-stop ko na po ang tarot dito. Mabuhay lang po kayo. Pagtiisan nyo lang po lahat. Mananalo po kayo sa puso ng masa. Ayan po. Winning point po yan. Yun lang po ang kaya kong ibigay ngayon sa tarot reading na ito. Ayan po. Ma'am Sara Duterte. Ayan po. Yun po ang aking ano. Ngayon po may natira sa inyo. Tapos ito, pagsasamahin ko. Ito po ang general. Sa general po ito ha. Ang ating gobyerno ay magkakaroon ng napakalaking massive na pagbabago. Mahahati po ang ating mga opinion pero magkakaroon tayo ng isang
pagkakaisa. Maaaring mabuo ulit ang isang malaking pagkikita-kita at maaaring magkaroon po ng mga tensyon na may mga taong mag-aaklas. Sino kaya ito? Nasusuportahan ito ng malalaking mga tao na hindi galing ng Pilipinas. May pag-aaklas pong mangyayari. At mayroon pong nakita ako dito na pagkakahati-hati. Mahahati ang Pilipino. Sana wag naman. Mahahati ang Pilipino, ang puso ng Pinoy. Oh my gulay. Sana po malampasan natin ito. Mayroon pong kalamidad na parating sa Pilipinas. Sumasabay ang lungkot sa nangyayari sa politika. Ay mayroon pang 3 matitinding pagsubok na dadating sa Pilipinas. Isa po rito yung sinasabi ng virus. Mag-aaktibo po ang virus. Pangalawa po, magkakaroon tayo ng sinasabi nating famine. May sasalakay sa ating mga tanim at maaari mahirapan tayong kumuha ng pagkain sa labas. At signos ng mga bagyo. Pangkalahatan na po ito ha. Ang malalamig na lugar ay mag-iinit at uulanin ng mga apoy. Ang maiinit na lugar pati na ang disyerto ay uulanin ng tubig, babahain at magyayelo. Magbabago po ang ating temperatura. Pilipinas. May gulay. Magkakaroon ang Pilipinas ng sobrang gulo na maaaring mag-lead sa pagkapilay ng mga tao. Ibig sabihin pagkapilay ng mga tao, hindi yung pilay, kundi yung pagkakaroon ng iba-ibang buhay na maglilid sa kanila para magnakaw, para pumatay, para gumawa ng all means para lang mabuhay. Sana naman huwag mangyari yun. Pero yun po ang lumabas. So, kinakailangan nating ipagdasal ito. Ekonomiya po ito ng Pilipinas. Kasi po magkakaroon po ng shortage sa food. At darating pa ang napakaraming gulo, awayan, na mag-o-offer ng pera, iba-ibang kaisipan, na dapat ay may bagong pag-asa, pero ang nangyari, ang mayaman yayaman, ang mahirap lalo maghihirap, parang ganun. Ay, ang sagwa naman itong nakita ko. Sana naman huwag. Tapos, marami pong magkakaroon ng tsunami. Hindi ko alam kung sa isang lugar ng Quezon or something na dagat, Surigao or something. Pero meron po dito ako nakita sa Quezon pagbaha ng tubig. Bakit ganun? Laging Quezon na nakikita ko. Mindoro meron din. Marikina. Naku. Magdasal po tayo lahat para lahat maging maayos na. Lahat na nangyayaring ito ay dala ng hindi pagkakasundo-sundo in both parties. So, dapat po magdasal tayo. Nalulungkot po ako kasi akala ko ang ganda-ganda na mababasa ko sa tarot. Pero ganun nga po ang nabasa ko sa tarot. Again po, tagabasa lang po ako. Wala akong kinakampihan. Sana po, ang panawagan ko sa mga nakaupo, pag-aralang mabuti ang lahat ng kanilang decision making, ang ginagawa nila. Para hindi naman ang bansang Pilipinas at kami, mga tao, mamamayan na naapektuhan. Ganun na rin naman po sa side po ng ating Vice President and dating Presidente ko. Let give it all to God and to Allah or to our believing God. At hayaan na natin pong dumating ang talagang nabasa ko doon na universe will give way para ilabas ang lahat. Salamat po. Sana po ay magkasundo-sundo na at maging maayos. At maisip din nila na ang natatakot po ako dito kasi na lumabas kanina. Magkakaroon ng isang matinding pag-uusap ang malalaking bansa.
ang mga Pilipino ay tutulungan nila in a form of siguro makabangon, pero ibang pagbangon kasi nakita ko dito. Kasi ang mga Pilipino magsasama-sama. Umiiyak na kasi. Magsasama-sama sila. Para ito naman to parang naamo. Yan magsasama-sama sila at baka gumawa sila ng isang malaking grupo na magpapahiwatig ng kanilang damdamin para makarating dun sa mga bansa na gusto nilang tumulong. Hingan ng tulong. Salamat po. Well, unahin po muna natin itong mainit-init pang balita. Meron na naman pong bansa na bumitiw sa International Criminal Court. Ito po ay ang bansang Chad. Ang bansang Chad po ay ang pang-apat na bansa na galing sa Africa na nagbigay notice na sila bibitiw na sa ICC. Bago po ang Chad, 3 African states, ang Burkina Faso, ang Mali at ang Niger ay nagsabi na sila bibitiw na rin sa ICC. Bago nga po yan, ang Burundi at ang Pilipinas ay tapos na po yung proseso ng pagbibitiw. So ngayon po, meron din mga bansa na nagsabi na bibitiw sila pero binawi. Yan po ang mga bansang Hungary, South Africa, and Gambia. Ako po yung naniniwala na ang susunod na bibitiw talaga ay magtutuluyan ng bibitiw ang South Africa at ang Gambia kasi nung minsan nagbigay na sila ng notice na bibitiw sila. So ito pong mga pag-withdraw, lalo-lalo na nagaling sa African states, sa tingin ko hindi naman po yan dahil sa banta ng Amerika na talagang kailangan mga kaalyado nila ay bumitiw. No? Karamihan naman po itong mga African states na ito ay hindi naman talaga aliado ng Amerika dahil mas malapit ang kanilang relasyon sa mga European states at sumakop sa kanila at ang dahilan kaya sila bumibitiw ang tingin nila patuloy na pananakop sa kanilang pagiging soberenya mga bansa ang pagiging miyembro ng ICC. Gaya nga na sinasabi natin sa kaso ni Tatay Digong na hindi dapat ng ICC ang siyang maglilitis sa mga kaso na di umanong nangyari sa ating teritoryo dahil tayo isang malaya at soberenyang bansa, kinakailangan mga Pilipinong hukuman ang maghahandle niyan. Pero itong Chad withdrawal po, sa tingin ko, isa pa lang ito sa marami pang mga bansa na bibitiw. Ang prediction ko nga po, South Africa, Gambia, dahil minsan na sila nagbigay ng notification, tutuluyan na. At matapos yan ay yung iba pang miyembro ng African Union. Meron pong 55 states na members ng African Union. At kung bibilangan nyo po, 4, 5. Tapos yung South Africa at saka South Africa at saka ang Gambia ay nagbigay na. So dun sa 55 na yon, less 7, ang natitira po ay 48, no? So sa tingin ko sa 48 states na yan, baka halos lahat sila ay bumitiw na sa lalong mabilis na panahon. Sabihin na lang natin na bago pa nagbanta ang Amerika na kinakailangan talagang brick by brick buwagin ang ICC, itong mga African nations nito ay nagrereklamo na sila ay pinagdidiskitahan ng ICC na para bagang wala ng ibang pwedeng malitis. Kaya naman ginawa ng dating prosecutor ng taga-Africa, kinasuhan nga si Tatay Digong para sabihin, merong kaming asyanong linilitis, hindi lang mga Afrikano. Pero a bit too late kasi mga bagong kaso na nasasampa sa ICC at yung mga warrants of arrest na ini-issue ay laban lahat sa mga African nations. Tayo nga lang po at hamak na hindi African nation na lately ay sinampahan ng kaso. Maliban na yan doon kay Putin at saka kay Netanyahu na alam naman natin na hindi nila mahuhuli kasi hindi sinusuko ang kanilang mga tao ng kanilang gobyerno, di gaya ng gobyernong bangag na sila pang nagsuko sa ating mahal na Presidente Duterte dyan sa ICC. O nga pala kumakalat ang chismis na si Senator Bato de la Rosa daw po ay naaresto, no? Wala pa pong kumpirmasyon. Pero sa tingin ko, hindi talaga sila magbibigay ng kumpirmasyon kung tuloyan o kung totoo yan at diretso nang ipadadala sa dahig. Ako naman po, dahil sa kaibigan naman natin si Bato, no, handa naman po tayo na magbigay ng tulong kay Senator Bato. Kung hindi ngayon po, kasi ngayon ay nag-aantay pa rin ako ng decision sa asylum ko para magkaroon ng travel document. Kinakailangan kasi ng travel document o passport para ikay mag-abogado sa ICC dahil tatatakan doon ang iyong visa bilang ICC counsel. Na-revoke nga po yung aking visa yung passport ng gobyernong Pilipinas. Inaapila ko po yan, o di naman kaya, inaantay ko yung decision ng Austria dahil kapag ako'y nabigyan ng asylum, bibigyan din ako ng travel document. Pero nakipag-ugnayan na po ako, dati-dati pa, na meron ako mga pinakilalang abogado na sa kampo ni Senator Bato at handa naman po silang saluhin si Senator Bato kung totoo na nahuli na siya at papunta na siya dito sa dahig. Huwag po kayo mag-alala. Come to think of it, bagamat alam ko ang sentimiento ni General Bato, si Senator Bato, na ayaw niya magpakulong, lalong-lalo na dahil walang jurisdiksyon ng mga dayuhan sa ating mga nasyonal, siyempre,
kahit papano kung totoong naaresto si Senator Bato at ginawa naman niyang lahat para hindi siya maaresto, meron ng kasama ngayon si Tatay Digong doon. At least dalawa na silang maghuhuntahan doon. Bagamat alam ko na hanggat maaari, ayaw talagang magpasakop sa jurisdiction ni Senator Bato ng sa jurisdiction ng mga dayuhan, gaya na hanggang ngayon, talagang pinagpuputok butsi ni Tatay Digong ang pagkakaroon ng jurisdiction ng mga dayuhan sa ating mga Pilipino. Gaya rin ang sentimiento ng mga members ng African Union na isa-isa nang bumibitiw sa ICC. So anyway, yan po ang latest sa ICC. Ulitin ko lang po na hindi automatic na kung mauubos ang membership ng ICC, mapapawala na si Tatay Digong. Sa totoo lang po, yung mga bansa ng European Union, dahil sila naman talaga ang nagpasimuno nitong ICC, mananatili pong mga miyembro yan, miski sila lahat ay mga kaalyado ng Amerika. At kaya naman nilang sustentuhan yung korte. Pero ang implication po, kung karamihan ng mga bansa ay bibitiw na sa ICC, mawawalan ng moral ascendancy ang ICC bilang isang international court. Hindi na siya tatawagin international court, siya tatawagin ng European Court of Criminal Law, no? European Court of ICC, International Criminal Court, maging European Criminal Court kasi puro Europeans lang ang matitira dyan. At pangalawa, siyempre, yan ay magbibigay dahilan para mag-isip nga ang mga judges ng ICC, ano bang paraan para mapanatili na maging miyembro ang mga bansang kasapi sa ICC. Kung ang number one na reklamo ng mga miyembro ng ICC ay dahil naghihimasok ang ICC sa mga bagay-bagay na nakakareserba sa mga lokal na hukuman, ayan, kung pwede nilang sabihin, tama naman na itong kaso ni Tatay Digong dahil hindi nasunod ng ICC, na hindi siya hinarap muna sa Philippine courts, ay dapat siyang mapalaya. Gagawin itong desisyon nito para nga makumbinse yung mga bansa na hindi pa nagbibitiw, na wag muna magbitiw dahil bagamat nagkamali ang ICC sa pre-trial chamber na maghimasok sa jurisdiction ng mga lokal na hukumang Pilipino, ayan, pwede naman sabihin na nagkamali kami at dahilan para yung mga bansang umalis na or aalis na ay magbago ng isip. Yan ay kung gusto nila magpatuloy pang ICC. Pero kung sila magmamatigas, talagang malalagas. Pag nalagas, hindi lang yan magiging European Court of Criminal Court, pero mahihirapan din sila na magkaroon ng pagtutulungan sa mga estado para sa ebidensya. Bagamat alam naman natin na itong si Bangag, walang kaduda-duda na makikipagtulungan sa ICC, hindi naman nila makukuha yung ganyang pagtulong pagdating doon sa mga ibang bansa na hindi nakasapi ng ICC. At syempre, yung pondo. Ang kaduda-duda, kaya ng European Union sustentuhin ang operation ng ICC. Pero ang tanong, gusto ba nila? Dahil ito na nga, may problema na sila na Amerika umaatras na sa gastusin na pagdidepensa sa Europe at tinataasan ng mga bansang Europe ang kanilang budgetary allocations para sa defense. So kaya ba nila itong karagdagang panggastos, no? Samantalang halos lahat ng European countries may problema na rin sa dumaadagsang numbers ng mga asylum seeker na karamihan naman talaga ay economic migrants. Yung mga dayuhan na gusto lang mas mabuting buhay sa Europa, hindi gaya ko na talaga namang dinidiinan, no? At pinipersecute dyan sa Pilipinas. Anyway, so yan po ang latest sa ICC. Ang latest naman po sa impeachment ni Inday Sara, siguro nakita nyo naman yung mga katawa-tawang mga bagay na nangyari kanina. Yung tinanong ni Attorney Powa on Cross, meron ka bang nalalaman na kahit isang sentimo na ginamit ni Vice President Sara Duterte para sa kanyang personal na packet. Sabi ni Lona Kapunan, "Hoy, wag kang sasagot." Ano ba yan? At naman ganun na mayroon pang huy, no? Saka bakit naman ayaw pasagutin? Kung ang answer naman yes or no, bahala naman yung witness na makakasagot, no? At malinaw din po na itong testimonya nitong COA auditor neto ay mga observations lamang. Hindi po ito mga COA findings na, dahil mga COA findings ay talagang COA mismo nag-i-issue in the form of notice of disallowance. At itong mga observation reports niya ay hindi po mga notice of disallowance. So baliwala po yung mga obserbasyon niya. At malinaw din po na walang personal na kaalaman itong witness neto sa kahit anong pangungurakot ni Inday Sara pagdating dito sa kanyang confidential fund, no? So anong napruebahan ngayon ng prosecution? Well, yun lang. Mga personal na mga audit observations na wala naman pong visa dahil wala naman siyang jurisdiction, wala siyang kapangyarihan na magsabi na mali itong mga paggagastos nito. Yan po ay tanging po pwede lang gawin ng COA sa pamamagitan ng notice of disallowance. Importante po na nabuking itong witness nito nang sinabi niya na si VP Sara lang ang kaisa-isahang VP na mayroong confidential fund. Meron naman palang confidential fund si dating VP Binay.
At dahil hindi naman siya ang nag-audit kay VP Binay, hindi niya alam, hindi niya makukumpira kung paano na-liquidate ni VP Binay yung kanyang confidential fund at hindi niya maihahambing ito sa pag-liquidate ni VP Sara sa kanyang confidential fund. All in all, ano ang naging puntos para sa depensa? Una-una, walang COA notice of disallowance. Lahat ng mga sinasabi ng testigo, personal niyang obserbasyon. Pangalawa, walang pruweba na nangurakot si VP Sara. Pangatlo, limitado ang mga obserbasyon itong si Wamil sa kanyang mga audit observations at hindi po pwedeng magkaroon ng legal conclusion. Tapos, na-establish po ng depensa na walang first-hand information itong si Wamil sa pangungurakot at saka syempre yung argumento na yung medical at saka food assistance ay pwede naman pong magamit as part of confidential funds kasi syempre yung pinanggagalingan naman ng mga confidential information may mga pangangailangan din para sa pagkain at para sa gamot. So sa tingin ko, matapos ang 12 days, matapos ang 25 million times 12, magkano na ba yun? 25 million times 10 is 250 million times 12. After 300 million, wala pa rin napuntuhan. Wala pa rin napatunayan pangungurakot. Wala pa rin napapatunayan na pagtaksil sa tiwala ng taong bayan ang prosekusyon dito po sa patuloy na paninira kay VP.